So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik muna tayo sa mga recently uploaded, especially itong nasa Vuelta Balentong. Sabayan muna natin to. Pero as soon as maging updated tayo, balik tayo sa mga request videos, okay? So yun, nabanggit ko naman sa inyo, bawi ako sa inyo sa mga request videos. Pero syempre, papasok pa rin natin dito yung semis ng Isabuhay 2024, which is nagawa na natin yung finals ng Pedestal 3, which is uploaded na rin sa channel natin. And yung finals na lang na Matira Mayaman, pero for sure December na natin mailalagay yun, no? Then yung finals din ng Isabuhay 2024, sana magkadikit yun para kahit pa paano maging maganda yung upload natin, magkasunod na finals, 'di ba? Sana. Pero I think mauna ma-upload yung yung Matira Mayaman kasi next week na yung finals ng Matira Mayaman. Sana makapunta ako. So yun, ngayon ito Vuelta Balentong, halos kaka-upload lang nito, Husky vs Cripply. Unahin na natin to guys, then pasok tayo sa mga request videos kasi after ko dito yung tatlong battle sa PSP muna yung Fukuda, Zaki, Pistolero Zack, tsaka yung Nicky Jonas. So yun muna, after nung tatlong yon, balik tayo sa mga request videos, okay? Ubusin natin yan, huwag kayong mag-alala. So yun, ito muna, Husky vs Cripply, game. Pinili niya ba ako na si Husky? Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, Vuelta Balentong 11. Husky. Yo. Bago ako magsimula, palakpakan nyo muna yung champion. Kampiyon na wala sa list. Nakakahiya naman sa tunay. Hamak lang na finalist. Hanep, di ba? Grabe magbida. Dati sombrero lang gustong nakawin, ngayon corona na ng iba. Hirap sa dudong na to. Masyadong apurado umangat. Dapat dito sinusuplete hanggang maging tostado yung balat. Kaya mo mag-champion sa Isabuhay nang di sumasali? Ang bangis! Kung gusto mo ng titulo, matuto ka magbuwis! Gusto mo ng trono? Mas bagay ka sa silyang pangkarote. Itatali ka't yung puwet mo, sasalpakan ko ng kamote. Sasaksakin ko yung kokote. Kaliwat kanan para doble. Tatadyakan, duduraan, babagsakan pa ng adobe. Talagang sisirit duguan. Huling hirit mo na yan. Kung ipipilit sa maliit, kadagilit, ubusan. Ako'y aso sa eksena, asusenang malaman. Di na kailangan pa ng sili, ako'y mainit sa katawan. Alam nyo bang pag dumadao yung barko ni Topper, ito yung masugid na taga-sundo. Rekta sa mot-mot dun sa naga. Nagalolo. Favorite character neto, ninja. Nakatambay sa dilim habang ninja-jakol ng tropa. Puta, pati si Boss Arik sa VIP gustong mabudol. Pinanood ng K-drama, puro lalaking umuungol. First time niya sa Maynila, yung poste ng Meralco, ang tagal niyang tinitigan. Okay naman daw sana sa syudad, ang tataas lang ng sampayan. Gago. May dumaan na kotse, napadasal pa ng biglaan. Nabasa niya, safari, yun daw yung service ng simbahan. Tanginang yan. Napanood ko yung spit session. Yung mga banat mo ang tabang. Aking titiktikan, mga wak niyong taktikang pinagyayabang. Yung taktika, titiktikan. So labor ka pa nun. Ang tindi ng improvement. Mason na siya ngayon. Okay. Tapos offbeat pa yung pasok. Yung mga Mason na siya ngayon. So reference ni Husky dito yung linya ni Cripply. Di ko alam kung sino yung kalaban niya dun . Nakalimutan ko na kung sino yung kalaban ni Cripply. Yung ginaya niya yung sige. Yung sige. Tayo na, mason ako. Yun. Alam ko yun. Di ko lang alam kung sino yung kalaban niya doon.
So labor ka pa nun. Ang tindi ng improvement, mason na siya ngayon. Ay na. Tapos offbeat pa yung pasok. Yung mga kalaban daw, mga grabe. Alam nyo kung bakit? Iniwan niyang pumapalakpak na parang nagtatawag ng kalapate. Putang ina, pag nilangoy nyo dagat kong apoy, kayo'y mapapa-ceasefire. Ceasefire? Ano yun? Yun yung dahilan kaya sinuka siya ng mayon. Tapos nilalait pa ni si Kayram Lakesyo, mukha daw konduktor sa wish bus. Sa'yo pa mismo nang galing wala kang ang kantang malabas. Ni walang ma-inspira, kaya paano matatawag na pantas? Masyadong bitter sa arangkada yung driver ng partas. Tanginan to, unpredictable baka mo. Anong ibabato mo sa akin? Battle, vlog, negosyo, pagsuot ng hentai kamen na kung ating susumahin, mas madaming na pala, hindi na babalik sa buhay kung dating walang-wala. Kasi gusto ko na magandang buhay, hindi lang patagisan ng talino. Kasi ang tunay na mahusay, nasa maayos yung estado. Kaya kung ang ending may kondisyon, walang problema sa kapalit. Magbasa ka na lang ng comment, baka panalo ka na ulit. Okay, so yun yung round 1 ni Husky. Ito, nung live, nung napanood ko to ng live, ang hirap nito i-judge kasi bawian no? Bawian sila or sabihin nating pantay, no? Ang hirap, either way to nung napanood ko tong live, para sa akin either way siya. Kumbaga, kahit si Cripply yung panalo, okay lang, kahit si Husky yung panalo, okay lang. Pero at this time, sana tawag dito, ma-breakdown natin na maayos. And I think yung round 1 medyo nakukulangan ako kay Husky doon. Kumbaga andun na yung linya, andun na yung punchlines, effective na, pero kulang sa bigat Alam mo yun, magagaan yung mga punchlines na binato ni Husky kay Cripply sa pagkakataon na to, sa round na to. I don't know, hindi ko na matandaan I don't remember na if yung round 2 and 3 is okay or effective, pero sa pagkakaalam ko naalala ko may choke si Husky dito. Pero ayun, balik tayo, round 1. Ulitin ko lang, andun na yung haymakers, andun na yung solid na setup, andun na yung punchlines, andun na yung effectivity, andun na yung references, andun na yung mga angulo, 'di ba? Andun na lahat. Alam mo 'yun, kung titignan mo nang mabuti yung round ni Husky, complete package naman Pero ang kulang lang is yung bigat, no? Yung bigat ng suntok, yung susugat talaga, or sabihin nating pinaka masasabi nating solid haymaker, yung kayang basagin yung isang Cripply. Diba? So, ayun yung kulang kay Husky sa sa battle, sa round na to. So, yun lang naman yung masasabi ko kasi overall effective naman si Husky, diba? May pasok yung mga jokes, pasok yung mga references, diba? Yung bigat lang talaga na direct, diba? Direct kay Cripply na alam mo sa sarili mo na nakiyo ni Husky sa linya na yon, si Cripply. Yung mga ganong yung mga ganong linya. So, yun, pakinggan natin si Cripply. Finalist daw yung kalaban. Ang lupet nitong ka-rival. Proud na proud kang binadibag ka sa finals. Tapos hindi na ako mason. Hindi na ako mason gago. Tang ina mo, Eagles na ako. Bago ko ibadibag si Husky, mukhang chuchu pa pag-alanganin. Like kung si Enigma, gusto nyong gawin kong hentai kamen. Million views to, boss. Million views to. Kupal ka ba, boss? Ikaw, may sabi-sabing tinotalk shit mo kung di mo maamin. Ngayon makikita natin kung meron tong sinabi sa akin. Mga putang ina nyo game. Huling laban niya, 5-0, bugbog. Kawawa si Pakshit. Nangingilid yung luha habang pumapatak sa black shirt. Iyakin.
aasar-asarin kita. Kay Acer. Tumbong mo kulay black belt. Nagpapakita ka ng puwet, kaya pag tinira yan, lakang karapatang mabat hurt. Yung trip mo, ang baho. Yung puwet, tinatago. Di ka pa ba nagtaka nung laban mo last summer? Kakapakita mo ng puwet, puta, nilabang ka kay Acer. Acer. Binadibag ka ni Acer, tas sa akin ka mang lalaban. Kinawawa ka nung kinawawa ko, puta, kawawa ka naman. Ayun. Kay Acer pala na laban yon, yung mayroong ganong linya yung sinasabi ko. So, ayun. Kinawawa ka nung kinawawa ko, puta, kawawa ka naman. Vlogger ka pala ng farm? Halata naman, kahit san ko patig na banda. Kasi yung cellphone mo, Apple, tas yung mukha mo, tol, mangga. Gusto na mama mo, mag-abogado ka. Gusto ng papa mo, magboksingero ka. Nag-aaway na sila kung ano ba yung dapat sa'yo. Puta, farm ka pa rin ng farm, nagka-clash na mama at papa mo. Pero ngayon, content ni Ka-Planet, tungkol sa shabu. Puta pare ko, no hate, kumikita ng patungkol sa shabu, makabagong pusher iyong way, yung farm vlog, naging shabu vlog. Pang hypocrisy yung play, iba na takbo ni Ka-Planet, Mercury retrograde. Pang ina kung si GL nag-spit nun, malakas yung crowd reaction dun. Napanood ko vlog mo tungkol sa bahay nyo. Masasabi ko, congrats. Sobrang hirap mo, yung bahay nyo, 50 hollow blocks. Tas astahan papatay. Mukhang mampe-fatality, puta, ganun balibel mo? Bago mo ko i-finish him, i-finishing mo muna yung pader nyo. Niyayabang mong may sarili kang bahay. Kala mo ikaw lang pumipera. Paano pag sinabi kong meron akong sarili kong problema? Baka iyabang mong mas malaki yung TF mong sa flip-top na didekwat. Ako, TF ko dito 10K lang. 10K kada 4-bar setup. Utang ina. Tangina, panalo ka na kung pera ang usapan. Pero sa mundo ng asaran, lalamang ka lang sa yaman, di ka lalamang sa yabang. Hindi ikaw kaantas ko, di ako ang kamatch mo. Aagawan ko ng buhay itong husky, itong trip naka-husklo. Ngayon sa dakdakan naka-focus, sasabay ay game over. Parang liga ng Motus sa ganda ng pagka-poster. Isa kang poser, nagdadamit babae pa ka-stupid ang puta. Tapos feeling undisputed, tingin mo sa'yo boy ka. Dapat sa YouTube ma-remove na yung tulad mo na fake clown. Parang Zaki versus Yang Wan, si Husky matitake down. Okay. Dapat sa'yo ay mag-switch route. Personal kang lumaro kahit hindi epektibo. Yan ay gawain ko din minsan pero pre may talino. Last line ko ay personal na pwede kang magretiro. Husky yung asawa mo, kamukha ni pistolero. Okay, so ang hirap, ito, sabi ko sa inyo, 'di ba? Mahirap hatulan yung round, ay yung battle lang to eh. Sabi ko nga sa inyo, nung napanood ko to ng live, sobrang hirap timbangin kung sino yung lumalamang, especially dito sa round 1. Kasi ito yung pinakadikdikan na laban eh. Itong round 1. Pero, 'di ba, ang hirap. So, parehas silang may kulang I mean, hindi ito yung ine-expect kong Husky at hindi rin ito yung ine-expect kong Cripply. So, sa pagkakataon na to, ang hirap niyang balansehin pero kailangan nating mamili 'di ba? Hindi ko naman itatabla yung round 1. Huwag kayong mag-alala kasi para sa akin sobrang dikit pero I think lamang si Cripply dito in terms of angles. Ang dami niyang angulo. Kung titignan nyo, kung ihimayin nyo, sobrang daming angulo ni Cripply. So, ibig sabihin, kapag maraming angulo, mas maraming punchlines. And hindi lang naman naging butaw yung mga punchline na yon. Effective pa rin yon. Sapul pa rin si Husky doon. Konting-konti lang. I'll go with Cripply. Then mas marami siyang mga binatong jokes dito. Yes, pare silang overtime na almost 3 minutes or almost 4 minutes, 'di ba? Pwede natin i-disregard 'yon, ng tournament battle naman 'to. Pero ayun, kay Husky kanina sabi ko nga sa inyo, pinagpakita si Husky ng overall na banat dito. Haymakers, punchlines, 'di ba? References, angles, pero ang pinaka-comment ko sa performance ni Husky is nakulangan ako dun sa mga mabibigat na suntok na pwedeng, alam mo yun, sabi ko nga sa inyo,
yung makakapagsabi ka ng tinapos na ni Husky sa linya na yon, sa banat na yon, no? So ayun yung kulang eh, 'di ba? Alam mo yon, yung mga punchlines na binato ni Husky kay Cripply, tumatama siya pero hindi siya bumabaon, hindi siya sumusugat. Ayun yung yun yung tinutukoy ko, no? Kumbaga, ang hinahanap ko is yung isang suntok, isang punchline na KKO kay Cripply. So, ayun yung inaantay ko kay Husky. Then kay Cripply naman sa round 1, overall, naging alam mo yun, kung titignan mo, pareha sila eh. Pareha sila ng level. Kaso nga lang, ang pinagkaiba lang is, mas nakuha ni Cripply yung momentum sa pamamagitan ng mga jokes. Kung bara sa bara lang, pantay yon, 'di ba? 'Di ba? Kung yung bara sa bara, ang kulit lang eh kasi yung hentai kamen na character ni Husky sa battle, ayun pa yung naging umpisa ni Cripply at ayun pa yung ayun pa yung kumuha ng momentum niya. So, sa magitan noon, nakapag-boost agad si Cripply ng momentum at hindi na bumaba yun. Nagtuloy-tuloy yun hanggang matapos niya yung round niya. Effective bars, effective jokes, comedy, angles, 'di ba? Rebuttals, 'di ba? Andun din eh, 'di ba? Kompleto rin. Pero yun lang naman yung pinagkaiba niya. So I think in terms of effectivity ng binatong jokes, angles, mas maraming angles, sabi ko nga sa inyo, pag mas maraming angles, mas maraming effective punchlines. So I'll go with Cripply sa konting-konti lang, no? It's a 9-8 in favor of Cripply. Kamukha daw ni Pistolero. Tangay na naman. Pulis yung tatay niya, baka bariling ka niya. Tangay na ito. Tungkol sa puwet. Nakakalibang. Pag eto, tinira ko sa puwet, manakang-nakang sa kangkang, pagapang-gapang sa pangpang. Tangay na to. Round 2 na. Pag-usapan naman natin yung ilong mong parang snorkel. Ganto itsura ng takip na nilalagay sa doorbell. Lakas laitin, ilong ni Acer. Sargo din naman sa'yo. Nung elementary si Cripply, yan yung panira niya ng sago. Ay na. Pag wala daw siyang salamin, kamukha niya daw si Abra. Mas gwapo ka doon, mamen, pag hinambalos kita ng kabra. Na. Ba't di ka manalamin, ginoong segunda? At dahil kalbo ka na rin, mukha siyang hip-hop na boy abunda. Tayo na. Grabe yung gimmick. Talagang nakakawili. Pinaalala mo lang sa tao yung dating bold ni Wally. Tangina na ito. Tupak Shakur. Baka tulak Shakur. Gagi. Nagsigawan tuloy yung tao. Kala nila ikaw si Manggi. Mukha kang pambato ng tarima pag naiinip si Warden. Ang boto ng mga hurado para kay Cripply, 5-11. Puta. Gago. Gangster na gangster. Kahit kanino, sasabay. Talagang patay pag naagawan, nasingitan sa ayuda ng barangay. Tangina na ito. Ayaw niya sa angle na galing sa lumang battle. Kunwari, nahahasel, isa ka rin sa boy recycle. 2018 versus Romano, sabi niya, para kang archaeologist kasi hukay ka ng hukay ng nakaraan. 2022 versus K-Ram, para kang toxic na karelasyon. Panay po na mo sa nakaraan. O eto, latest versus Bruce. Talagang uungkating ko nakaraan mo. Ako ay toxic na nobyo. Uy, tangina. Pasampal nga. Ano yun? Lyric sa museo, hindi naluluma. Ayos. Hanap ka ng hanap na mga bagong naiisip. Di mo naisip, pati ikaw wala nang bagong naiisip. Kaya na pati yung asawa't anak ni Frus, ginawa ng issue, naksang husay. Sobrang lupet yung mga tao, di nag-react sa sobrang umay. Tangina, naramdaman niyang wa-effect. Umadlib na lang ng agay-agay. Natalo yung lintik.
dinaan na lang sa tagay-tagay. Tangina, eto na ba yung may diploma, diskarte, at backer sa company? Ang yabang naman ni Dudong na may provincial salary. Tangina, natupad na yung fantasy, dinaitlog na 1 dozen, pan-Disney na yung ulam kasi nga palaging frozen. Tangina, tapos magdadrama. Sanay na akong natatalo sa di malamang dahilan. Yun nga yung dahilan. Wala ka kasing alam. Nagpaliwanag naman yung hurado. Politiko ka ba? Magnanakaw ka na nga, gusto mo iboto pa? Ooh. Ayun na. Ooh. Nominado kasi sa top tier. Kaya feeling star na to si Gago. Pampalubag loob lang yon, balat sibuyas kasi masyado. Ginamit na lang yung troll para gawin yung liking contest. Master of crowd control pero sa winning laging hopeless. Kaya eto na yung eksena. Kahit malinaw na bugbog, yung cornic na ihinain, magiging binatog. Tangina, magiging binatog. May iyakin na po ulit. Nasaradar na sagap. At eto yon si Cripply. Masahol pa sa break up. Kaya tara na mga Diyos. Kauna. Sumakay sa torrent. Pero kaya pa ng all gods na sumabay sa comment. Okay, tawa ko dun. Sumakay sa torrent. Pero kaya pa ng all gods na sumabay sa comment. Tinroll lang gago. Okay, so tayo na ito. Si Husky, isa yan sa mga paborito ko. Ilang beses ko na ito nasabi sa inyo, sa mga nakasubaybay sa channel natin. Si Husky, isa yan sa mga paborito ko na komedyante sa na battle MC. Yan. Yan, sila Jonah, sila Sinyo, si Husky, sila ang top 3 ko. No? Jonah, Sinyo, Husky, sila ang top 3 ko sa pagkapatawa. Pwedeng gusto ko rin yung hindi ko masasabing si Lip Cram kasi more on mga bars talaga, mga multi si Lip eh. 'Di ba? Pero pag bumanat ng mga jokes si Lip, pasok din eh. Cripply, yan, isa yan sa mga paborito ko sa mga pagpapatawa. Si Topper, isa rin yan, 'di ba? So ayun, marami naman eh, no? Pero most of the time naman ang pinapanood ko talaga Husky, Sinyo, Jonas. Ayan. So yun, going back, ganun pa rin yung performance ni Husky. Actually, mas umangat nga to kasi para sa akin, mas yung atake niya katulad ng round 1 ni Cripply. Kaso nga lang, kailangan kong iparehas yung score. Scorean ko na to, guys. Yung score sa round 1 niya na 8 kasi ang dami niyang stutter, 'di ba? Ang dami niyang stutter, ang dami niyang slip ups. May mga siya, may mga nakakalimutan siyang linya, may mga pauses siya. So, instead of giving Husky a 9 points, that's ahead for his last round performance, due to his yung performance niya na hindi naging ganun kalinis, 'di ba? Kailangan ko ibaba, no? Kailangan ko bawasan ng 1 puntos. So, ayun. 8-8 kay Husky sa first and second round. Kay Cripply meron siyang 9 sa round 1 and kailangan na lang niya maulit yung ganung performance or mas angatan. So, game. So, yun, no, di ko na masyadong in-explain yung round 2 ni Husky kasi para sa akin, same lang naman ng round 2 niya. Ang pinagkaiba lang, mas kumokonekta si Husky dito sa mga comedy kasi mas nag-focus yung round 2 niya sa comedy eh. So, mas nakakakuha siya ng crowd, mas nakakakuha siya ng momentum. Kaso nga lang, sabi ko nga sa inyo, mas malakas yung round 2 niya eh. Kaso nga lang, downfall kasi may mga stutter, slip-ups. So, yun. Ang lupet ng banat mo, nakakaputrages. Putang inan to, kalbo ka daw, Kuya Kebs. Boy Abunda? Ako daw si Boy Abunda, sabi netong nonchalant. Meron akong tanong sa'yo, sex or chocolate? Tennis o penis? O Dennis?
Tapos ako si Manggi. Tang ina tol, ang lame mo. Putang ina mo, okay na maging Manggi kaysa naman maging Mango. Tang ina, no? Nagkwentuhan kami nito ni Husky tungkol sa dream match na pandarag. Tang inan to, dream match niya daw, Carlito versus Sayad. Nakakapagpabagabag. Sa utak mo walang sang-ayon. Pero mapakarlito, manusayad, putang ina mo, tarasaon. Siya si Jerry Yim. Komedyante sa entablado, sa jokes, grabe siya tumiming. Pero weirdo pagdating sa backstage. Kala mo miyembro ng uprising. kung, kung topic ng 3GS, puro tae. Sa uprising, puro babae. At least tropahan nila buo, ikaw, kakahanap mo ng anggulo, kaya ka naging pamanggulo. Pansin nyo, laging may hawak na kamera, dokumentado kaganapan. Binibidyohan lahat ng MC'ng kanyang madaanan. Pag nag-trending, tuwang-tuwa. Sobrang laki na karangalan. Gusto ko lang ipaalalang, content mo lang na pag-usapan, di ka kasali sa usapan. Gusto mo mag-viral? Yung tito mong tulog, tanggalan mo ng spinal. Gogo. Nagkalat ka nung laban mo kay Shaboy sa Motos. Mas kilala ka doon ng MC, tas di mo pinaghandaan lintik. Dahil doon mababa views ng battle nyo, dapat sa'yo ay mabigti. Di mo tinulungan yung taong mas maispatan ng matindi. Galing ka ng kamay nilaan, pero kamay nilaan mo ba hindi? Sarili Okay. mo, i-blame mo. So, napanood ko yung laban niya kay Shaboy. Na-review natin yan, guys, no? So, pwede nyo panoorin sa channel natin. Pero, yun nga, ano lang si Husky doon na nag-freestyle lang. Kaya kay Shaboy yun. Di mo tinulungan yung taong mas maispatan ng matindi. Galing ka ng kamay nilaan, pero kamay nilaan mo ba hindi? Sarili mo, i-blame mo. Karir mo di nag-take off. Usapang takbo ng karera, ako'y malayo, Usain Bolt, iwan ka. Game mode Usain ako, Bolt, what okay. inhumane to. Pag nagdikta sa crowd, labas pagka Saddam Hussein ko. Di malabong mag-suicide na mala Kurt Cobain to. Kada battle bars, jokes yung nire-release ko. Habang ito, adik na bading. Taragis, no? Deo, tsaka JD. Minimix mo. Deo, tsaka JD. Minimix mo. Nung laban na ito ni Pistolero, may rebat to, ganto. Tinitira pa yung pagbablog ko. At least ako malawak lupain, ikaw hanggang batok lang mo. Hanggang batok lang mo. Kakasyabu mo yan, dapat matokhang to. Pag nakasyabu si Husky, yung trip neto pang retard, o order ng chicken fillet, tapos magre-request ng leg part. Pag nakakabataktot, kamanyakan, iniinda. Pag pinapaltan mo daya per anak mo, puta, nalilibugan ka. Gogo. Nagising lahat yung gigil ko. Lana ako sa katinuan. Maling sa bagong gising ka, patol nakipagbiruan ako'y. Di mo mauutakan, di mapredict bara kung makulay ako'y. Di mo mahuhulaan, parang premyo ngayong isabuhay. Diretso ka sa hukay, sa estilo mo'y hindi ako natatakot. Buang sad truth, na kahit gaano kataas yung humor mo, alam mong maaabot ko yan, parang tattoo. Ako ay nagmarka, ibang tao'y hakot ko dyan, habang ikaw parang wangud. Kasi ikaw ay tumatak sa pambabatok lang mo. Tangina, wag feeling maskulado. Porque binubuhat mo sako-sako. Magkaiba tayo ng trabaho. Sino tinatakot mo, aso? Hinahakot mo lang simento, ako hinahakot ko tao. Okay, so round 2 malinaw kay Cripply yun, no? Masyadong malayo yung naging agwat ng round 2 ni Cripply sa performance ni Husky. Though, may mga poses din si Cripply dito, pero kahit ang tignan nyo na lang dito, yung effective lines ni Cripply, yung technicals niya, yung punchlines niya, uga no? Nauga niya si Husky sa pagkakataon na. And I think malinaw na kay Cripply yung battle na yun. Para sa akin mas malakas pa yung round 2 ni Cripply compare sa round 1 niya, kasi yung round 1 niya
ano mas 'di ba, halos balance yung round 1 nila both 'di ba? Mas mas marami lang yung mga jokes ni Creeply, mas marami lang yung mga references, mas marami lang yung mga angulo ni Creeply, kaya siya yung binoto ko doon sa sobrang dikit na scoring. Pero sa round 3, dahil sa naging madumi yung naging performance ni Husky, may mga jokes, may mga poses, I think lumayo si Creeply doon kasi malinis yung performance, mas technical, nawala yung, although andun pa rin yung jokes, pero napalitan yung yung mga jokes niya ng mga technical, yung atake niya naging mas technical dito, mas bara kung bara, mas punto kung punto, 'di ba? And doon lumamang, no, kasi si Husky, sabihin natin hindi siya nag-choke doon, hindi siya nagkaroon siyang stutter, or sabihin natin nagkaroon siya ng malinis na performance. So it's a style clash, no? And masasabi ko na mas mabigat pa rin yung binabato ni Creeply compare sa mga binabato ni Husky sa round 2 kasi sabihin natin jokes nga effective pero hindi ganoon ka solid yung tama, unlike kay Creeply, technical, bara kung bara, pero effective pa rin, pero pag sumuntok mas mabigat. So kailangan mo rin tansyahin kung sino yung mas mabigat yung pinaka damage niya, di ba? Yung damage na nadudulot niya sa bawat isa. Dumadamage naman si Husky sa pamamagitan ng ganong atake, pero mas makate, mas ma-DN yung damage na binabato ni Creeply. So yun, I'll go with Creeply sa round 2, 10-8, so 19 to 16, rounds 1 and 2 Creeply yun, 1 and 2 ni Husky 8, 1 and 2 ni Creeply 9 and 10. So para sa akin mas malakas yung round 2 talaga ni Creeply compare sa round 1 niya, kaya binigyan ko ng 10 puntos yun. So yun, 19 to 16, first 2 rounds Creeply na para sa akin. Puta, may sinasabi pa to, bastos ang puta. Nalilibugan daw ako sa anak ko. Hindi niya alam, naglalaro lang kami ng asawa ko. Anak ko siya, tapos tatay ako, ganon, siya yung baby ko. Ay! Tangina, tapos yung labang ko kay Shaboy, pinupuna mo pa. Ang tawag doon, tutorial kung paano maging tanga. Pinanood mo, di ba? O, tanga ka. Putang ina na ito. Pansin nyo ba to? Yung kilos na ito? Pag bumibitaw, gaganto. As gaganon. Kasi inom ng tubig. Nahihirapan ka na ba? Baka kailangan mo ng lubid. Siya si Creeply. Ang pagbabalik nang walang naghahanap. Wala kaming pake kahit hindi ka na mag-rap. Kasi yung dulot mong saya, parang puta sa lansangan. Iba't iba estilo, talagang sulit yung bakbakan. Pagkatapos putukan, agad mo nang babayaran. Sa rumbanggi, sa higdaan, agad na lang kakalimutan. Tangina, kasi ang kulit. Yung mga bago, amateur na daw ulit. Ang masakit, baka kabado, kasi meron na siyang kapalit. Biglang litaw, mag-aangas. Kala mo siya pioneer. Just stay humble and remember, get the fucking out of here. Kung usapang hip-hop lang, baka malula ka sa hawak. Sarili mo na lang, di pa makuhang mapalawak. Tangina, buong Rizal may unity. Talagang panis ka sa akin, tol. Pinaka-movement nila sa Bicol kapag lumilindol. Lamang ka daw sa rap skills. Gago. Puta, san banda? Nung nalaman kong ikaw kalaban, di na ako nataranta. Rapper ka ba talaga? Mararanasan mo sa lanta. Kung gusto mo, pagtapos nito, tirahan tayo sa kanta. Tangina, gusto mo ng bars galing sa farm. Maiinis, malulumbay. Ako yung kupal na kapitbahay, sa'yo yung puno ng malunggay. Bawat anggulo may bale habang yung dahon hinahakot. Pag sinabi mong tama na, ang ina mo, madamot! Ang ina, mixed emotion.
Jokes tsaka bars, pinag-compact. Lahat tayo dito may bilang. Depende kung kumontak. Tangina. Kahit na ipagsigawan, kung mahina naman yung linya, tangina. Putol-putol kakarnihin, parang longganisa. Puta, longganisa ang labo eh, no? Wala kasing connection. Malabo. O kita mo, naghang, wala kasing connection! Putang ina, yun oh! Fake joke! Gusto mo ng tunay? Baka sakaling kita. May gumawa na ba nun? Baka pwedeng rekomenda. Tangina kasi, sabi niya ng labo niya kay Range, pinufood trip niya daw kawayan. Kaya pala galit sa'yo lolo mo. Kinain mo yung higaan. Putang ano na ito? Alam ko, taga Bicol ka. Gago. Mahaba yung biniyahe mo. Pero hindi ka mala Eminem sa 8 miles. Tingnan pa, tindigan pa lang, mukha kang tatay na magtatiles. Huwag ka nang mamasong ka, di ba? Ang na ito, pag sinibak ko to, magmumukha tong wastong panggatong na pampalutong ng pritong hitong pitong patong dugtong kwentong imbentong pangbuelta balentong kotong sa utong na may ketong peace Kuya Kebs pendong. O di ba? May multi. Kaso walang kwenta. May bars ako parang Yamashita. Walang makakita. Time. Wala. So, nag-freestyle na lang si Husky sa round 3. Okay sana yung mga banat niya, nakakatawa pa rin yan. Pero, nag-freestyle siya dito eh, no? Pero, yun. Proceed tayo creeply sa pagkakataon na to. Tangina mo, ang dami mong stumble. Tangina mo, ang dami mong stumble. Gago ka, Husky, tsupa. Hindi ko lang kinain yung higaan, pati yung nakahiga. Nag-hiring construction company ni Husky. Kasi dumadami kanyang utos. Tanginan to, inaaya si Lipgra mag-apply na taga-buhos. Hiring din daw electrical. Kaya sinusulit niya yung moment. Pinapa-apply niya si GL, taga-check daw ng current. Inaaya niya din si EJ Power, taga-simento ng hagdanan. Baka tadyakan ka nun sa unang beses ng pagsala. Pag si Righteous One yung nag-apply, kunin mo na damuho para pag sa lupa, laway niya tumulo, yung kumpanya mo gumuho. Gago. May post to sa Facebook. Gusto niya lang daw magka-COE pero siya'y naging CEO. Rich kid. Well off. Maniniwala na sana ako kaso pader nyo nakaka-turn off. Bago ka mag-construct ng barat, batalinghagang parirala, tangina mo, ayusin mo muna yung palitada. COE, CEO. Nag-apply to maging doktor. Unang pasyente niya hindi na tinitigasan na lolo. Para tumigas yung titi, niresitahan niya ng simento. May babaeng ayaw mabuntis. Ang operasyon niyang binigay, para hindi mabuntis, winelding niya yung puday. Tangina construction, to doktor. Kanina pa kita tinatrabaho gamit lamang salita. Cross-job reference na para kang kinanan kaliwa. Pero mas akma pa rin sa akin yung ganong trabaho, animal. Kasi pagtapos ko mag-construct, diretso ka sa ospital. Okay. Ganda nun. Di ba ganto mga flow nyo, basta lang makakapahype? Nag-shadow boxing ka pa dati, tumatumbling pasaway. Ang nakakatawa lang doon sa bara mo na light. Tanginang flow yan, nag-shadow boxing ka pero ikaw anino ni Tyke. Puta panis ka sa akin sa live kahit replay. Pabobo malabok ang makasabay. Lalong ako'y modo bihira mag-flow pero iba yung tono ka. Ingkang buhay ako'y malakomodo kaya siguradong di madedetect ng soko. Sige sumalubong ka na malaman mo para ka na sumagalpak sa track. Ngayon para nilalamon kita gamit makalumang estilo lang sa rap. Mga nakakahikab lahat na niyan silat. Kaharap mo rumatrat sa God. Kaya di lang 5-0 kitilto si Iho. Rekta bababa di bag. Tangina. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, na isang linya
na makakapag-komento ka ng tinapos na ni Husky yung battle na to. Pero anong nangyari, si Cripply, nakita natin kay Cripply yun. So, dun pa lang, sa flow na yon tapos na yung battle. Atrat sagad, kaya di lang 5-0, kitil to si Iho, rekta bababa, digbal! Hiring ba yung chakra? At alam kong sa PSP gusto mong humilera, yan ay balita kong nasagap. Para umabante yung karera, kikiram ka, nagpapalakad. Di kasi nasali dahil alam ni Gasol iyong balak na nagpapalapad ka ng papel para papel mo ay lumapad. Wala ka kasing hatak, kaya sa PSP hindi masingit. 3 beses nila akong kinausap, ginusto ko lang manahimik. Kayang-kaya ko dun umapak, sadyang di ko lang pinipili. Baka kasi mag-t-shirt ulit si Arik na tunay lang mananatili. Pero kung gusto mong bumatel, dun Husky, ay walang masama. Sampalang sa mukha mong isang oo ko lang, kaya ko yung magawa. Kaso pagmamahal ko sa flip top ay tunay. Seryoso bawat iduga. Ay, seryoso bawat kataga. Tangina mo. Pagmamahal sa flip top ay tunay. Seryoso bawat idura. Minsan na lang ako magseryoso, puta, saka pa nawala. Di ako nagpabaya. Mali ka nang nakasabayan, aking cadence nawala. Kaya na nga pa, huling laban, ikay brainless. Kung tingin mong palyado na ako kada salang, ako ay stainless, hindi ako kinakalawang. Okay. Sakang cancer, pabibo lang. Dapat dito, makimo yan. Magpapatalo lang ako kapag si Kuya Kebs nag-imo punks. Well, Tabalentong 11. Okay, so dun pa lang sa flow, tinapos na ni Cripply yung battle sa round 3, no? So, yun, wala na masyadong mahabang explanation. Nakuha ni Cripply, mas malinaw na sa akin. Sabi ko nga sa inyo, nung napanood ko to ng live, sobrang hesitant ako kung sino yung para sa akin panalo doon. Sabi ko nga, either way, pwedeng kay Husky, pwedeng kay Cripply. Pero, etong na-breakdown na natin yung naging style, naging bato nila sa isa't isa. Para sa akin lamang si Cripply dito. And all 3 rounds 'yun, no. May stutter, may choke si Husky sa second and third round. So malaking malaking impact 'yon, malaking kabawasan 'yun sa overall performance. Then si Cripply, may mga poses, may mga stutter, pero sobrang konti lang compare sa dapa ni Husky, no. So 'yun, 1 2 3, I'll go with Cripply. So 9, 10, 10. So, that's 29 points for Cripply. Kay Husky naman is 888, no? Bigyan pa rin natin ng 8 si Husky sa round 3. Pero, dapat 7 niya. Sige, 7. 8, 8, 7. That's 23. Tama ba ako? 8, 16, 23. So, that's 23. 29 to 23. All 3 rounds, Cripply, mas naging malinaw para sa akin bumoto ngayon. Kasi, yun, mas narinig ko ng klaro. Although, nasa malapit kami nung yung pwesto na yan, malapit kami. Pero, so, sa live kasi iba talaga, no? Hesitant talaga kung sino yung panalo para sa akin. Pero yun, Cripply ako dito. Cripply vs Husky, mag-i-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng Urado, 5-0, magigay para kay Cripply. Binasi ko na lang So yun, Cripply talaga yung battle, no? So yun, pakinggan natin. siya as overall performance. Sayang, sobrang lakas din ni Husky, kaso hindi niya na overpower si Cripply. Pinakitaan ng iba't ibang element pagdating sa battle rap, humor. Para sa akin, overall, mas lamang pa rin si Cripply, kaya Cripply ako. Cripply. Round 1, 2, 3, dikit talaga, sobra para sa akin. Pero naging deciding factor yung overall content, pati nag-slip up si Husky. Medyo pansin na yung slip ups niya. Sorry. So yun, round 1, 2, 3 para sa akin, Cripply. Yes. Pero shoutouts pa rin kay Husky. Thank you. Yo, thank you. Si
siguro naman lahat tayo mag-agree na napakalakas, napakalupit ng battle na yon kahit 5-0, dikit pa rin yun. Parehas sila ng baon, parehong malakas yung jokes, yung bars, yung effectivity nila sa crowd, lalakas din ng mga rebuttals. Kaya binasi ko na lang sa dami ng punchline count, tsaka sa bigat. Depende syempre sa preference ko. Round 3, pinakamalakas ni Husky, binigay ko yun sa kanya kahit na malakas din yung kay Cripply. Tapos 1 and 2, yun nga, sa dami ng punches, nakuha yun para sa akin ni Cripply. Congrats, Cripply. Yan. Anthony Motos Battle League. Pinoto ko round 1 si Cripply. Mas naging effective siya sa akin doon. Round 2, tinabla ko. Malakas din kasi yung nadala ni Husky. At pumantay yun sa nadala rin ni Cripply. Pero round 3, binigay ko yung kay Cripply. At may mas mga napapakita siya doong elements na hindi napakita ni Husky. At medyo may mga stumbles si Husky doon. Kaya Cripply. Yo, Ken sir, binoto ko si Cripply. All 3 rounds. All 3 rounds. Like, every pag round na ni Husky, parang akala ko sa kanya na lupit magpatawa. Pero nababawi palagi ni Cripply yung round. Pag round na ni Cripply, para sa akin naging sa kanya. Pareho malupit magpatawa, pero para sa akin mas trip ko yung ibang material pa na ginagawa ni Cripply. Kaya all 3 rounds binigay ko kay Cripply. Ayun, so, yun, no? All 3 rounds, no? Parang 3 out of 5 judges. All 3 rounds, no? Cancer. Sino pa yung iba? Hindi ko na maalala sino iba. Naantok na kasi ako. Naantok na ako, guys. Pasensya na. Pero, yun, no? Naitawid naman natin yung battle at para sa akin, hatulan ko naman siya ng mas malinaw compared dun sa napanood ko ng live. Bago tayo mag-umpisa, sabi ko, sobrang dikit ng battle na to sa live at I can't decide kung sino yung panalo. I mean, either way siya, pwedeng kay Husky, pwedeng kay Cripply. Pero sa pagkakataon na to, I think lamang na lamang talaga si Cripply, no? Mas malinaw ko kasi siyang naririnig, mas na-absorb ko ng mas mabilis, kaya mas naiintindihan ko siya. So, yun. Kitang-kita sa performance ni Husky na lumaylay eh. So, yun. Cripply talaga yung battle na to. So, yun. Kita-kits tayo. 3 PSP yung kasunod neto, no? Pero unahin natin yung Nicky Jonas. Ito paborito kong mga battle MC in terms of comedy. Itong dalawa, Husky, Cripply. Tapos, re-review natin bukas si Jonas. Diba? So, tatawa na naman tayo doon. So, yun. Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.